Nakunan ako noon pero pag ako na ang pinag-uusapan, sinasabi niyang pumanaw na rin ako kasabay ng anak ko. Hindi ako pumapalag dahil natatakot ako na baka hindi niya na ako kausapin kaya ibinalik ko na lang ang lahat ng ginawa niya sa akin at naghanap na ako ng ibang lalaki. At ang letter sender natin today ang nagbigay ng kanyang pangalan at itago na lang daw natin siya sa pangalang Mikey at si Mikey po ay isang babae. Noong 16 years old pa lang si Mikey ay meron na siya naging boyfriend na sobrang close sa kanyang pamilya at sobrang close niya rin sa pamilya ng boyfriend niya. Pero ang hindi nila namamalayan ay naging toxic na ang relasyon nilang dalawa dahil mga bata pa sila noon. Kaya pakiramdam ni Mikey ay nakikipagpaligsahan pa sa kanya ang boyfriend niya kaya pinili niya na lang itong iwanan at mag-focus na lang sa kanyang sarili. 17 years old naman si Mikey nang pinilit siya ng kanyang ate na magtrabaho sa isang pagawaan ng kalendaryo at iniisip niya naman noon ay kumita para makaipon sa kanyang debut. Kaya dito na nakilala ni Mikey ang isang lalaki na itago na lang daw natin sa pangalang John. At nung una ay wala naman talaga siyang intensyon kay John dahil sobrang maligalig niya pero habang tumatagal ay nahuhulog na ang loob niya kay John. Nagsimula ang relasyon nilang dalawa ni John na sobrang swerte ni Mikey dahil sobrang bait sa kanya ni John at pakiramdam niya ay sobrang mahal na mahal siya. 2 buwan pa lang ng kanilang pagsasama ay nabuntis na agad si Mikey pero nakunan lang siya sa sobrang dami ng pangyayari. Kaya napakasakit nun para kay Mikey dahil wala man lang siyang nagawa para iligtas ang kanyang anak. At pagkatapos makunan ni Mikey, pinilit siya ng kanyang papa na ituloy ang pakikisama kay John dahil takot ang kanyang pamilya na baka iwanan na siya ni John. Kaya mas lalo pang napamahal si Mikey kay John dahil pakiramdam niya silang dalawa na lang ang nagkakaintindihan. Pero nagbago ang lahat ng malaman ni Mikey na si John ay may kinikitang ibang babae habang nagsasama sila sa iisang bubong. At hindi lang basta panloloko ang ginagawa sa kanya ni John dahil nagsimula na rin siyang sakta ng pisikal. Kaya nagalit ang mga magulang ni Mikey at kinuha siya sa poder ni John at 2 buwan sila na hindi nagkita. Pero ang ending ay pinatawad niya pa rin si John dahil nangako siya na hindi niya na uulitin pero nagkamali pala si Mikey. Dahil mas lalo pa siyang lumala at kada buwan ay nag-iiba-iba siya ng mga babae at nagbubulag-bulagan na lang si Mikey. Ipinatato ni John ang pangalan ng kanilang anak sa kanyang katawan at sa tuwing tinatanong siya ng kanyang mga kakilala ay umaamin naman siya na magkakaanak na sana siya. Pero sa tuwing si Mikey na ang pinag-uusapan, sinasabi ni John na pumanaw na rin siya kasabay ng anak nila. Halos 1 taon itinago ni Mikey sa kanyang pamilya na nagkabalikan na sila ni John kaya si John ay malayang nakikipagkilala sa ibang babae. At sa tuwing sinasaktan siya ni John ay hindi naman pumapalag si Mikey dahil natatakot siya na baka hindi na siya lalo kausapin. Mahal na mahal niya pa rin si John kaya lahat ng klase ng pagpapatawad at pagmamahal ay ibinigay niya kay John kahit hindi naman siya nasusuklian pabalik. Pero noong huling beses na nahuli niya si John na ng bababae, parang wala na siyang maramdaman. Kaya naisipan ni Mikey na ibalik na lang kay John ang lahat ng ginagawa sa kanya kaya naghanap na siya ng ibang lalaki. Marami naman talaga nagkakagusto kay Mikey nung panahon na sila pa ni John pero talagang iniiwasan niya dahil ayaw nila yung pag-awayan. Pero noong napuno na si Mikey ay nagpost na lang siya na meron na din siyang ibang lalaki kaya parang biglang nagbago ang ikot ng mundo ni John. Hinabol-habol siya ulit ni John at nagmakaawa na patawarin siya ulit at magbabago na daw talaga siya. At dahil mahal na mahal pa rin siya ni Mikey ay pinatawad niya ulit si John pero may nahuli na naman siyang nilalandi ni John na isang transgender. Kaya dito na nauntog si Mikey na wala na talagang pag-asa na magbago pa si John kaya pinili niya na itong iwanan. Kaya unti-unti niya nang binawi ang lahat ng bagay na ibinigay niya kay Mikey at nagsimula na rin siyang mandiri sa kanyang sarili. Kaya dito na napatunayan ni Mikey na ang importante lang sa pangyayari ay hindi niya pinili na maging masamang tao, talagang nagmahal lang siya ng lubos. Kaya hanggang dito na lang Ate Charis, sana po mapili niyo ang aking kwento. Hindi naman nanghihingi ng payo ang ating letter sender pero meron tayong aral na mapupulot sa ating kwento. Para sa akin kasi sa isang pagsasama, hindi talaga sapat na pagmamahal lang ang meron, dapat palaging may respeto. Hindi rin kasi pwede na ikaw na lang yung nagmamahal habang ginagago-gago ka lang ng taong mahal mo. Para sa iba na kagaya ng sa letter sender natin, yung kanilang sitwasyon, alam nyo kung ano yung kailangan natin, lakas ng loob na bumitaw na sa kanila. Masarap sa pakiramdam na kasama mo yung taong mahal mo pero mas masarap sa pakiramdam na alam mong mahal ka rin ng taong mahal mo. Hindi natin masisisi ang isang tao kung nagbigay siya ng maraming pagkakataon sa partner niya para magbago. Pero sa ending, ang importante, mas pinili na ni Mikey na mahalin ang kanyang sarili dahil alam niyang wala nang pagbabago na mangyayari kay John.